Apo, nasaan kaya itong apo ko na ito? Aba, 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 aba. Ay, naku, Dasking bata ito. Hindi na ako makita maghapon. Maghapon na lang siyang wala, hindi ko mahagilap ang paborito kong apo na ito. Hindi ko alam kung saan na nagpunta. Dasking bata. Ay, salamat naman. Gusto ko sana merong makakwentuhan. Wala man lang. Apo! 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 Nasaan ka bang bata ka na pa roon? Hindi ka man lang mahagilap kung kailan kita kailangan dito sa buhay ko. Konti na lang ang itatagal ng aking buhay. Papalubog na ang sikat ng araw para sa akin. Apo! Oh. Ay, Lolo. Ito na po ako, Lolo. Ay, naku siya. Maraming salamat. Pakis nga po. Pakis. Salamat. Maligaya na ako. Aking apo. Maligaya ako at nakadaupang palad uli kita. Sana huwag kang madalas naglalalayo. Ha? Gusto ko lagi ka dito sa aking tabi. Opo, Lolo. Sana nga po. Kung pwede nga lang po at hindi ako pumapasok sa eskwela. Alam mo po, Lolo, natutuwa ako at meron akong isang lolo na katulad mo. Love you. Love you, Lolo. Love you. Ay po, maraming salamat at ipinapadama mo sa akin na ako ay mahal na mahal mo. Di ka naman, Lolo eh. Ikaw naman, Lolo. Yun ang katungkulan ng mga apo. Ang magdamayan. Sa totoo lang, Lolo. Gusto ko nga, laki kang kasama din eh. Kaya lang, diba sabi ko nga sa iyo, kundi ako na pumapasok sa paaralan at marami akong dalang mga aklat, natutuwa naman ako. Marami din akong natututunan sa paaralan. Pati mga aklat na bigay sa akin ng mga pinapahiram ng aking mga guro. Marami akong natututunan. Marunong na rin akong maglaro. Marami akong nalalamang tinuturo ng aking mga guro. Kaya natutuwa din ako at marami kaming kalaro sa paaralan. Lolo, nakikinig ka ba? Ay, oo po, nakikinig ako sa iyo. Ituloy mo lang ang kwento mo. Ituloy mo lang ang kwento mo at ako'y nakikinig sa iyo. Pakikinig naman ako palagi. Tuloy mo lang ang kwento mo, Apo. Sige, tuloy mo lang, Apo, yan. Ako'y nagagandahan sa mga kwento mo yan. Sige pa. Ano pa yung gusto mong ikwento? Dugtungan mo. Gusto kong marinig ang mga karanasan mo sa eskwela o doon sa sinasabi mong mga sa paaralan. Sino yung mga kalaro mo doon? At ano yung mga nilalaro mo sa eskwelahan o sa paaralan mo? Marami din ako ikukwento sa iyo. Kaya lang nung aming panahon, hindi pa uso ang paaralan. Ang nagtuturo lang sa amin ay yung aking inang at saka si tatang. Siyang nagtuturo. Kaya lang, pag nagsasaka sa bukid, si tatang, yung aking tatay, madalang din kaming
sama sa bahay. Madalas, ang kasama ko lang sa bahay, yung aking inang. Siya ang madalas nagkukwento sa akin. O sige na po, Jaske, ituloy mo na yung kwento mo. Ituloy mo na, apo. Sige. Opo, Lolo. Opo, tutuloy ko na po. Sige po, makinig ka lang, Lolo, ha? Makinig ka lang at ako ay magkukwento sa iyo, Lolo. Yung mga kalaro ko sa eskwelahan, alam mo ba? Nagkukwento sila. Yung na guro namin, isang araw, nagturo sa amin ng mabuting asal. Huwag daw namin kalilimutan ang po at opo kapag kausap ang isang matanda katulad mo, Lolo. Kaya love na love kita, Lolo. Mahal na mahal kita, Lolo. At para mapatunayan ko yan sa iyo, pagka pinigyan ako ng baon ng nanay ko, magtitipid ako, bibili kita ng pasalubong. Para nang sa ganun, mabigyan kita ng pagkain na katulad ng kinakain namin sa paaralan. Maraming nakakabusog na mga pagkain doon. Yung mga pampatalino, pampabait, pampaganda, at pampaganda, at pampaganda. Paulit-ulit ka naman, apo. Pinapatawa mo ba ako? Ay, oo, Lolo. Ganyan nga. Gusto ko kasi lagi kang masaya. Gusto ko kasi, Lolo, lagi kang happy. Pag happy ka, masaya na rin ako. Kaya alam kita, Lolo. Mahal na mahal kita, Lolo. Ganyan nga ako. Sige, tuloy mo na po yung kwento mo. Nakikinig ako. Masaya ako nakikinig sa iyo. Sige, tuloy mo lang po at sige, Lolo. Sige, ako si Lolo mo. Lolo na nakikinig at nagmamahal sa iyo ng walang kapantay. Sige, apo. Inabot na tayo ng tanghali. Nagsimula tayo magkwentuhan ng hapon, ng umaga. Ngayon ay katindihan na ng sikat ng araw. Nabibilad na yung aking bumbunan din. Sige, tuloy mo lang, apo. Opo, Lolo, ito na nga Ito nga, bago tayo abutan ng paglubog ng araw, gusto ko matapos itong ating kwentuhan. Kasi, Lolo nga, ang dami-dami namin kalaro sa paaralan. Pagkatapos ng aming pag-aaral na itinuturo ng aming guro, binibigyan kami ng oras para makapaglaro doon sa malawak na harapan ng paaralan. Meron doong mga bata na nagpapatintero. Meron namang mga bata na naghaharangan taga. Meron naman doon na yung gumagawa ng malaking bilog. Yun, tapos may takip ang mga mata, hinuhulaan kung sino ang tao na yun, yung kamag-aral nila. Doon ako sumali, Lolo, kasi ako'y masayang-masaya ako doon. Masaya kasi ang bawat isa masaya. Kaya masaya na rin ako. Kaya marami akong natututunan sa kanila kung papaano kami maglaro, kung papaano kami naggagalangan sa isa't isa, kung papaano dapat maging mapagmahal sa kapwa-tao. Hello, apo. Maraming salamat naman sa iyo, apo. At hindi ako nagkamali ng pagtuturo sa iyong mga magulang na sa iyong paglaki. Hari nawa maging mabuti kang tao. Ganyan din ang itinuturo ko sa mga kamag-aral ko nung araw. Sabi ko nga sa kanila, 2 bagay lamang ang
uri ng hayop na naririto sa mundo. Yung unang hayop, yun yung agila. Ang agila ay taas, lumipad sa himpapawid. Sige ang pagaspas ng kanyang pakpak. Mataas na mataas yang lumilipad. Subalit sa taas ng kanyang lipad, matalas pa rin ang kanyang mga mata na nakatunghay dito sa lupa. Nakikita niya ang kanyang magiging pagkain. Gaano man ito kaliit na uod sa lupa, kayang-kaya niyang dumaib at babaan yung kanyang lipad para makuha niya yung munting uod na lumabas at magtago sa mga lupa. Kaya nagiging simbolo ang agila ng katatagan, ang katapangan, ang masigasig na pamumuhay, at sumisimbolo din ang agila sa pag-asa. Ang sabi nga ng mga Amerikano nung araw, ang English ng pag-asa ay hope, hope, hope. Lolo, hindi po hope, kundi ang English po, sabi ng aming guro sa paaralan, hope. Lolo, tulog ka na ba, Lolo? Hindi, just kaya po nakikinig ako sa sinasabi mo. Ay, opo, Lolo. Yun na po ang English ng pag-asa. Yung pag-asa, hope. Yun po ang turo ng aming guro sa paaralan. O, sige, salamat po. At yun nga, ang agila, isang uri ng hayop na mataas lumipad. Matitibay ang kanyang mga kuko at mga paa na ginagamit niya sa panghuli ng kanyang magiging pagkain. Napakasipag niya araw-araw lumipad, matalas ang kanyang mga mata, at paminsan-minsan siya ay bumababa ng paglipad at naliligo sa gilid ng batis para mabasa yung kanyang mga pakpak at mahugasan ang mga dumi sa kanyang balahibo. At yung isang ahas naman na nabanggit ng aming guro nung araw, yung ahas, sabi niya, ay isang uri ng hayop dito sa lupa na simbolo ng katamaran, simbolo ng paghihimagsik, simbolo ng puot, simbolo ng inggit, simbolo ng galit, simbolo ng lahat ng kasamaan ng tao dito sa mundo. At simbolo din siya ng kawalan ng pag-asa. Simbolo din siya ng ano ba yun? Hindi ko po alam, Lolo, yung kinukwento mo. Huwag mo po akong tanungin. Ikaw po nagkukwento eh. Ayo, just bata ito ako eh. Pinatawa mo na naman, galak ako. Bueno, tutuloy ko na lang yung aking kwento. Yung ahas ay simbolo din siya ng kapusungan ng tao at kayabangan. Siya ang simbolo ng inggit, ng puot, ng galit, at lahat ng kasamaan ng tao dito sa mundo. Kaya ginamit siya ng halimbawa sa banal na kasulatan. Ang ahas ay isang traidor na simbolo ng inggit at kasamaan ng tao. Kaya't ang mahalaga doon, apo, pagkatandaan mo, kung ikaw ang papipiliin, anong hayop
ang pipiliin mo sa dalawa? Ang agila ba o yung ahas? Lolo, ang pipiliin ko po, alam mo ba? Ang pipiliin ko po yung agila. Dahil nagandaan po ako sa agila. Yung kwento mo po sa agila, kalintulad po yan ang tinuturo ng aming guro sa paaralan na huwag mawawala ng pag-asa ang tao dito sa lupa. Dahil sabi niya sa amin na mga mag-aaral habang ang tao ay nabubuhay sa mundo ay dapat laging may pag-asa, laging may pangarap, laging may pananampalataya at tapat sa Diyos. Yun ang tinuturo sa amin, Lolo. At saka isa pa, natutuwa ako. Gusto ko rin lumipad eh. Gusto ko pa rin lumipad katulad po nung agila. Kaya gusto ko po siyang piliin kaysa po dun sa ahas. Nakakatakot. Maitim na nga. Bagal-bagal pa hanggang dito lang po siya sa lupa. Tsaka ayoko po, Lolo, na maging masama. Gusto ko po laging maging mabuti sa harap ng muka ng Diyos at sa lahat ng tao. Gusto ko pong maging mabuting tao para nang sa gayon ay maging mabiyaya. Laging akong bibigyan ng nanay ko ng paon. Tsaka hindi po ako magkakaroon ng sakit. Kasi sabi po ng nanay ko, kapag naging masamang bata ako, magiging masakitin daw. Malayo sa mga regalo. Hindi ako bibigyan ng regalo ni Santa Claus kapag dating ng Pasko. Kaya ayoko po, Lolo, ng ahas. Gusto ko po makatulad doon sa agila. Ay, Diyos king Apo, napakatalino mo. Kaya mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita, Apo. Tamang-tama ang pinili mo na. Tamang-tama ang pinili mong uri ng hayop. Dahil yan sana ang ituturo ko sa iyo na pamarisan mo. Dahil mas magiging mabuti kang mamamayan, magiging mabuting tao at hindi ka magsisisi ng pagkabuhay mo dito sa lupa. Magiging isa kang mabuting mamamayan. Kaya hanga ako talaga sa iyo, Apo. Hangang-hanga ako, kaya love na love kita, Apo. Payakap na uli, Apo. Love din kita, Lolo. Love din kita. Love. Sige po, Lolo. Maraming salamat, Lolo. Maraming salamat po. Lolo, salamat po. Pupunta na po ako doon sa kamag-aral ko, ha? Kasi po tinatawag po ako, meron po kaming gagawing assignment para po bukas sa paaralan. Makakasagot po kami pareho sa tanong ng aming guro. Sige po, Lolo, ha? Paalam po. Paalam. Paalam po. Halik po, Lolo. Love you, Lolo. Ay, Justin, napakabuti nga po. Nakakatuwa naman itong aking apo. Ay, salamat, Panginoon Diyos. Salamat, Panginoon, at binigyan mo ako ng isang mabuting apo. Ay, salamat. Salamat, Panginoon Diyos. Ay, salamat po.